Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong May Alaga Akong Bakulaw. Sinulat ito ni Becky Bravo at ginuhit ni Ara Villena. Makinig na mabuti. Nanay, pwede po bang humingi ng tinapay? Tanong sa akin ni Lilet isang araw habang naghahanda ako ng merienda. Aba, siyempre. Anong gusto mong palaman? Keso? Ang sabi ko. Tumango ang aking bunso, kaya ipinaghanda ko siya ng pandesal na may isang hiwa ng keso. Pinuno niya ng gatas ang isang baso. Pagkatapos ay dinampot niya ang tinapay na nasa plato at tangan ang gatas sa kabilang kamay ay nagtungo sa bakuran. Oh, saan mo dadalhin yan? Ang usisa ko. Po, hindi po ito para sa akin. Sagot niya ng may ngiti. Haha, para kanino naman? Para po sa alaga kong bakulaw. Bakulaw naman ngayon? Talaga naman itong si Bunso. Linggo-linggo, may mahiwagang nilalang na natatagpuan sa bakuran. May diwatang nakatira sa puno ng saging. May kunehong kulay rosas. At may lumilipad na kabayo. Nang magbalik mula sa pagbisita sa pinakabago niyang kaibigan, tinanong ko siya, at ano naman ang itsura ng alaga mong bakulaw? Kinagat ni Lilet ang isa niyang daliri at nag-isip. Mahaba po ang buhok niya. Marami din siyang buhok sa mukha. Dilaw ang kaniyang mga ngipin at maitim ang ilalim ng mga mata. Malalim po ang boses niya at mabagal siyang magsalita. Saka siya napangiwi at bumulong. Mabait naman siya, pero mabaho ang hininga. May pangalan ba itong bakulaw mo? Ang tanong ko. Lahat kasi ng kaniyang mga kaibigan sa bakuran ay binibigyan niya ng pangalan. Robert daw po ang pangalan niya, sagot niya. Mahigit isang linggo ring ipinaghanda ko ng merienda ang bakulaw na si Robert. Champurado, tinapay na may palaman, bagong lutong puto, sumang antipolo, ginataan, pansit bihon, minatamis na saba. Tuwing babalik sa akin ang plato, ay lagi namang ubos ang laman. Saka naman uupo si Bunso sa mesa para magmerienda. Palagi akong napapangiti sa gana niyang kumain at tatango-tango kong pakikinggan ang huling balita tungkol sa bakulaw. Kawawang Robert, malungkot daw siya. Lagi raw nahuli ni Lilet na tulala at minsan ay naririnig niyang tahimik na lumuluha. Anong ginagawa mo para pasayahin siya? Usisa ko sa kaniya. Kinakantahan ko po siya o kinikwentuhan ng masaya. Nagdadala ako ng paborito kong libro, tapos sabay naming binabasa. Bakit naman daw siya nalulungkot? Tanong ko muli. Kasi daw po wala na si Selena. Sagot ni Bunso. Sino naman si Selena? Asawa niya. Aba, at pati pala bakulaw nag-aasawa. Isang araw, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang magtungo si Lilith sa bakuran, bumalik siya ng nakasimangot at ibinagsak pa ang pintuan. Oh, anong nangyari? Nainis pa ako kay Robert. Ang tigas kasi ng ulo niya. At bakit ka naman nainis? Ang hirap niya po kasing kasama. Nakakatakot na nga ang itsura niya. Lagi pang walang kasigla-sigla. Ang sabi ko, pwede naman niyang subukang maging masaya eh. Pero ayaw niya yata. Sinabi mong lahat yon sa bakulaw? Bulalas ko kunwari. Opo, ang sabi ko, pagod na ako sa paglilibang sa kanya. Tapos iniwan ko na siya. Sagot niya. Ito na kaya ang katapusan ng bakulaw na si Robert? Ano kayang bagong nilalang ang susulpot sa mundo ni Bunso?
Dumaan ang isang linggo nang walang balita. Mas nakapagtataka, wala ring binabanggit si Lilet na bagong kaibigang nakilala sa bakuran naming mahiwaga. Linggo ng umaga nang marinig kong tumunog ang timbre sa labas. Sino po sila? Tawag ko, kasabay ng pagbukas ng pinto. Nakatayo roon ang isang lalaki. Gwapo sana siya, kung hindi lang sa medyo namubugtong mga mata. Hawak niya ang isang kahon. Ngumiti siya ng bahagya. May halong pag-aalangan at hiya. Magandang umaga po, ang sabi niya. Nandiyan po ba si Lilet? Pansamantala akong natigilan. At saan naman kaya niya nakilala ang anak ko, na kung lumabas man ng bahay ay hanggang bakuran lang ang punta? Ako po si Robert Medina. Sa katabing bahay po ako nakatira, pero ngayon lang magpapakilala. Robert? Ulit ko. Robert? Isa lang ang kilala ni Bunso na Robert. Pero, napatawa ang bisita. Bakulaw po ba? Sabi niya. Wala akong nagawa, kundi mapanganga. Totoong tao pala ang bakulaw na si Robert. At totoo rin ang mga ikwinento ni Bunso. Kabibiyudo lang ni Robert at sa biglaang pagpanaw ng asawa, nagkulong siya sa bahay at nagpabaya. Hindi na siya naligo, hindi na nagpagupit, hindi na nagsipilyo, hindi na nag-ahit. Kaya nang dumungaw isang araw sa mababang bakod ang isang batang maliit, tinanong siya nito nang nakangiti. Bakulaw ka ba? Hindi na niya naisip itama ang bata. Inabangan niya ang pagbisita ni Bunso tuwing merienda. Kinain ang pagkaing inaalok sa kaniya. Nakinig sa masasayang kwento na pansamantalang nagpatahimik sa lumbay na nadarama. Hanggang sa nainip si Lilet sa kaalo sa kaniya at naisip niyang panahon na upang iahon ang sarili sa kalungkutan. May humigit sa laylayan ng aking blusa. Ayon si Bunso na nakatitig sa bisita. Kiniling niya ang kaniyang ulo sa kanan at pagkatapos ay sa kaliwa. Bigla niyang itinuro ang isang daliri at nanlaki ang dalawang mata. Di ba? Si Robert ka? Tuwang-tuwa si Robert na agad siyang nakilala. Oo, ako nga, sagot niya. Oh, hindi na ako nakakatakot tingnan ha. Naligo na ako at nagpagupit pa. Nagsipilyo na ako at nag-ahit. At ako naman ngayon ang may dalang pagkain para sa iyo. Ito oh, iniabot niya ang kahong dala. Agad naman binuksan ito ni Bunso. Isang dosenang ensimada. At iyan ang kwento ng isang kaibigang natagpuan ni Bunso sa aming bakuran. Doon pa rin sila nagkukwentuhan kung minsan. Ngunit ngayon ay hindi na Robert ang tawag ni Bunso sa kaniya, kundi Tito Robert na.